Mapagpalang linggo po, COG fam. I'm Anna and it is my privilege to be your host for today's service. Are you ready to worship the Most High God? Amen and amen po dyan! To all our first-timers joining us online, we'd love to connect with you po. So don't hesitate to comment #new here in the comment section. Thank you for being with us on our online worship service today. We are so grateful to have you here with us. We are already at the third week of January. Even though it's the first month of the year, God's presence and mighty move are very evident in our church. Now, let's begin with our announcement and praise report. Today marks the final day of our 21 days prayer and fasting. Praise be unto God for giving us the strength to finish this journey victoriously. I believe that many prayers have been answered both personally and within our church community. While this may be the conclusion of our prayer and fasting journey, let us continue to seek God daily through our personal time with Him. Another victory unfolded this week as our dental and medical mission was a great success. Our communities were blessed with much-needed healthcare assistance and even more importantly, people who heard and received gospels of salvation through Lord Jesus Christ. Exciting opportunities are just around the corner as C2S Harvest begins this January 26, 2025 here at our sanctuary. Are you ready for the great harvest of souls? Prepare our hearts and lives as we witness how God will use each one of us on His field. Yesterday, during our Workers' General Assembly, our beloved workers made their pledge of commitment to the Lord. This truly reflects our dedication to offering extraordinary service this year as we go all out in serving the Lord for His glory and honor. And as we continue to give glory and honor to our God, we invite you to take part in our Transformer fundraising if the Lord has placed it on your heart to support the advancement of His kingdom. Don't hesitate to approach Sister Mylene de la Cruz for more details. Lastly, save the date and be part of our Ignite on February 28 and March 1, 2025, an event where you can experience God's transformative power and will change your lives. That's all for our praise reports and announcement. The wait is over. Prepare your hearts, ignite your passion, and get ready to encounter God's presence and receive His powerful word as we lift Him up in praise and worship. Again, I'm Anna, and it's been an honor to be your host for today's service. Praise you, Jesus! Woo! Hallelujah! Come on! Hallelujah! Give Him your praise! Pwede bang ipalakpak ang mga kamay na yan para sa ating Panginoon? Sa hapong ito ay tayo ay magtutono sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Come on! Hallelujah! 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 Oh, we praise your name, God! We praise your name, Jesus! Hallelujah. Oh, we worship you, God. We worship you. We worship you. We welcome your presence, Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah. Thank you, God. Hallelujah. Oh, we worship your name. We magnify your name in this place, God. We love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Pwede mo ba, bago po tayo mag-umpisa, batiin mo muna yung katabi mo, ngitian mo. Sabihin mo sa kanya, kapatid, salamat at nandito ka. Salamat dahil ngayong hapon, mag-ibig tayo sa presence ng Panginoon. Amen? Pwede ba minsan ka, malaki ka natin ang Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. We worship God. We worship Jesus. At pwede mo bago mo tayo mag-umpisa, pwede ba tayo manalangin? Pwede ba mahawakan mo yung kagabi mo at tayo po'y mananalangin? Let us all pray. Just open your mouth. Let us welcome the presence of the Lord today. Hallelujah. Oh, we magnify you. We honor your presence, God. We magnify your name in this place, Jesus. Lord, we just want to thank you for this very moment, God. Panginoon, that you give us the opportunity to worship you today. Panginoon, malalim na kami magpupuli sa iyo sa hapon na Panginoon. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na binigay mo sa bawat isa sa amin, na kami mo, Panginoon, ay makalapit, makapagpuli sa iyong presensya, Panginoon, sa hapon ito, inanayaan ka namin, ikaw ay kumilos sa aming kalagitnaan, ikaw, Panginoon, ay maraming kumilos sa aming mga puso, Panginoon, sa aming pagpupuli, Panginoon, Panginoon, ay mapangiti ka namin, Panginoon, sa labing mo, Panginoon, Panginoon, ang ating handog na pagpuli, aming handog na pagsamba, sa iyo lamang, Panginoon, Panginoon, kahit sa anong sitwasyon, kahit anong pagkakataon, pupurihin ka namin, sasaluhin ka namin, Panginoon, maraming salamat, binibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, ipapawis ka namin sa pangalan namin, Panginoon, Jesus, ang nanay magsalita. Hallelujah! Pwede magsalita sa mga kapatid sa kanya. Hallelujah! Let us worship the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! We worship you, God. We worship you, God. Hallelujah! Pwede mo bakit nasa mga Panginoon para sa ating Panginoon. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Anumang pagkakataon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos. Siya nga Panginoon, araw-araw o Diyos. Araw-araw sasamahan,
ikaw pa rin. Come on, sing! Hallelujah! Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay para sa Lord? Come on! Let us enjoy His presence! Let's sing! Wala kang katulad, wala kang katulad. Sing it! Wala kang katulad, wala kang katulad. 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 Wala kang Minsan katulad, namin wala gawin. kang katulad. Wala kang katulad, wala 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 kang katulad. Ano bang maging panahon? Come on, sing! Ano bang pagkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupunihin. Ano bang maging panahon? Ano man ang maging pagkakataon, Panginoon, ika'y aming pupurihin. Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupunihin. Minsan pa, Ano bang maging panahon? Ano bang pagkakataon? Ano bang maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. sing! Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Sing! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagbubugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, Sa bawat araw, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, Sa lahat ng oras, come on! sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Everybody say! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Siya nga, Panginoon!
tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kapatid, handa ka na bang saluhin ang pagpapala ng Diyos? Amen! Pwede bang itaas ang mga kamay na yan habang inaawit ito? Woo! Hallelujah! Pagpapala'y bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Isigaw ang lahat ng nilalay. Yahweh, Yahweh, Pagpapala'y bumubuhos na Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Sigaw ng lahat ng Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Minsan pa! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! O purihin ka, Panginoon. Sambahin ang pangalan mo, Yahweh! Oh, hallelujah! 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 Oh, we praise your name, God! We magnify your name! We lift your name in this place, O Lord! Hallelujah! Pwede bang minsan pa isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon? Hallelujah! Oh God, you are good. You are good, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Lord, for this time that we are able to worship you. Thank you for the strength. Thank you for your grace. Thank you, Lord, for your faithfulness in our lives. Tonight, Lord, we come to you with a humble heart, sing your praise, and we worship you with all our hearts. Panginoon, napakadakila mo, Diyos. Ikaw po ay tapat. Ikaw po ay tunay. Panginoon, na Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Sinasamba ka po namin, Panginoon, sa gabi ito. Sabi po sa aklat ng mga awit, 118 verse 28 to 29 says, Panginoon, kayo ang aking Diyos. Nagpapasalamat ako at nagpupuri sa inyo. Pasalamatan ang Panginoon dahil siya'y mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay walang hanggan. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, pwede po ba tayong lumapit sa Panginoon
na merong pusong pagpapakumbaba. Tayo po'y magpupuri, magpapasalamat sa Kanya. Na tunay nga, Panginoon, ay tapat sa ating mga buhay. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay para sa Panginoon as we worship Him? Hallelujah, God. We honor You. We worship You, Jesus. Ito po ang aming handog sa inyo, Panginoon. Nawa'y tanggapin niyo, Panginoon. Hallelujah. Dinggin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Pawiin mo ang pusong pagkan, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, hinawag mo kaming iyong anak. Hallelujah. Di masusukat, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Lumalabis, umaamha, kagandahang loob na sa amin ligtas. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, ako'y tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kami iyong anak. Tinawag mo kami iyong anak. Dakila ka,
on, sing it. Let's worship the Lord. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig mo'y wakas ang iyong hatid. Di akalain tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Siya nga po ginawaan sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo dakila ka. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito, Panginoon. Salamat sa iyong ginawa sa cross para sa amin. Salamat dahil ngayon, Panginoon, kami po ay malayang nakakapagpuri sa iyo. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay tapat. Ikaw ay mabuti sa amin lahat. Kaya, Panginoon, salamat sa sukdulang biyaya mo, Diyos. Purihin ka, sambahin ang iyong pangalan. Yakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo
Itataas ang pangalan mo. Hallelujah. 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 Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba at pinapasalamatan dahil sa kabutihan mo, dahil sa kagandahang loob mo para sa amin, Panginoon. Ikaw po ay tunay na tapat sa aming mga buhay, Panginoon, at hindi nagbabago kailanman. Kaya, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, patuloy ka po namin pupurihin, sambahin, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa hapong ito na kami po ay nakapagpuri sa iyong pangalan, Panginoon. Tinataas ka namin, pinupuri at sinasamba. Salamat, O Diyos. We love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Everybody shout. Amen. Thank you, Lord. God bless everyone. Bago po natin pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon, tayo pong lahat ay yumuko at dumako sa panalangin. Aming Diyos na dakila, kami po ay nagpapasalamat kung paano nyo kami dinako sa lugar na ito. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang tunay na aming Hari, Panginoon, tagapagligtas o deliverer ng aming buhay, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang pundasyon at bato ng aming pananampalataya. At sa gabi pong ito, Panginoon, aming itinatalaga ang pagbubulay-bulay ng iyong salita. Itago po ninyo ako sa iyong presensya. And Father, I pray that you preach through me. And may the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing unto you. In Jesus' name, and everyone say aloud, Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. So sa gabing nito, ang pamagat po ng aking ibabahagi sa inyo ay bakit kailangan natin ng mentor? Why you need a mentor? Okay? Alam po ninyo, sa simbahang ito na tinatag ng Panginoon, alam po natin ang head mentor natin ay si Jesus. Amen? At ang mentor ng simbahang ito ay ang inyong senior pastor, si Pastor Rex. Hello? Parang wala nag-amen ah. Amen. Siya po ang inyong mentor. Every Sunday, hindi po siya pumapalya na nagbibigay ng salita ng Panginoon. Tinuturuan po tayo sa magitan ng salita ng Panginoon at siya'y nagbibigay ng payo ayon sa salita ng Panginoon. Now, if you have your Bible, dito po natin kukunin ang pundasyon ng ating tatalakayin sa gabi ito. Please read with me Hebrews chapter 13, verses 7 and 8 and 17. Ang sabi po, remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And then let me jump to verse 17. It says, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. May the good Lord bless the reading and the meditations of His Word. Nabanggit ko po sa inyo kanina ang English na mentor. Pag ito po ay atang tinranslate sa Tagalog, ang ibig sabihin ay tagaturo o tagapayo. Now, ano po ba ang
ang ministeryo ng isang tagapayo o tagapagturo. Alam po ninyo, ang mentor can help you grow spiritually. It will help you make a better decisions and cope with life's challenges. They can also help you build emotional resilience and strengthen your relationship with our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, mga kapatid, ang mentor na ibinigay sa atin ng Panginoon ay merong hatid na pagpapala sa atin. And what are the blessings of having a mentor? All right? A mentor can help you navigate difficult decisions and avoid mistakes they've already made. So, ang tagapagturo po, ang inyong mentor, okay, ang inyong tagapayo, ito po itutulungan kayong mag-navigate sa mga mahirap na mga desisyon o pagkapasya sa buhay upang maiwasan po natin ang mga pagkakamali. Tinuturoan tayo, maring sinasabi niya, alam niyo, ginawa ko na to eh. And I don't want you to commit the same mistake. Kaya pag may sinabi sa inyo ang pastor, lalong-lalo na ito ay nakasaad po sa salita ng Panginoon, makinig po kayo, it will make you a better person. Are you with me? So, a mentor can also help you manage stress, even uncertainty and emotional turmoil. A mentor can help you develop Christ-likeness character, grow spiritually and in your relationship with God. A mentor can help you stay accountable for your goals. A mentor can help you gain clarity about your life and make decisions. And also, a mentor can listen to you. Hindi lamang po nagtuturo o nagbibigay ng payo. Ang inyong pastor ay handang makinig sa inyo. Actually, sa totoo lang, kapag lumapit po kayo sa inyong pastor para sa advice, pababayaan kayong magsalita niyan. Makikinig po yan. He will take time to listen to you. Actually, ang maraming salita na maririnig ay manggagaling doon po sa kanyang mentee. Because he has to listen. Kailangan makinig siya para maibigay ang tamang payo o katuruan sa kanya. Are you with me, church? And also, a mentor can listen to you and help you articulate your thoughts and feelings. Okay? Kaya, alam po ninyo, ulitin ko, yan ang napakalaking pagpapala ng inyong mentor, ang inyong senior pastor. Now, si Pastor Rexon po, ay minentor ko po siya noon. Single pa lamang siya noon, binata pa, at meron mga pagkakataon na nagugulat na lang siya na bigla ko siyang bubulagain. At alam po niya yon. Meron ako mga tinatanong sa kanya kasi hindi lamang niya ako mentor. Si Pastor Rex ay anak ko sa pananampalataya. Okay? At pinapahatid ko sa kanya na dapat ganito ang maging takbo ng buhay mo. Kaya meron ako mga katanungan na binibigay sa kanya noon. Minsan, makita ko yung reaction niya. Parang hindi siya makaimik. Sino ba tong pastor na to? Bakit ganito magtanong ito sa akin? But you know what? It made him a better person. Tignan nyo ngayon ang inyong pastor. Nakita naman po ang bunga ng ginagawa ng Diyos dito sa COG Subic. Kaya binibigay po natin lahat ng kaluwalhatian sa Panginoon. And also, hindi ko po tinitake yung credit. I'm not going to take the credit. It is all God's. Ang Diyos po yun, naging kasangkapan lamang po ako. Actually, iba mga pastor po dito, katulad ni Pastor Don at ang kanyang may bahay na si Michelle, dumaan din po sa akin yan. At meron din pong naranasan sa akin si Pastor Don na there are times I have to talk to him. Kailangan kausapin ko siya. At it took him a while. It took him a while. And at the end of the day, the Lord, is being glorified. At ngayon ay natutuwa po ako dahil
sumunod siya sa tawag ng Panginoon. Actually, doon pa lamang sa Olonga po ay pastor na po siya roon. Music pastor siya. But for some reason, something went on his way. But all things work together for good. Amen? All things work together for good to them that love God and to those who are called according to His purpose. Now, tayo po'y mag-focus ngayon sa ating pinakatalata doon sa Hebrews chapter 13. Alam po ninyo, most scholars tend to think that the writer, yung sumulat po ng Hebrew, okay, ng Hebrews, and I believe the writer of Hebrews is none other than Paul, the apostle. Meron pong contention dyan. Ang sabi nila, hindi raw si Paul, ibang writer yan. But anyways, in my understanding, it was very, very clear that it was Paul who wrote the book of Hebrews. Okay? Now, ang kaisipan po ng mga scholars, ang sinasabi po ng sumulat ng Hebrews chapter 13, ang tinutukoy dito ay yung mga leaders na mga namatay na. Which is basically, kung pag-aaralan po natin, ay nabanggit din ni Apostle Paul doon sa book of Hebrews, yung mga heroes of faith, mga namatay na. Anyway, nais ko pong maging clear po ito sa atin. Okay? Pagbabasahin po natin ang aklat ng Hebreo, okay? Na ang iba sa kanila ay parang hindi nila matanggap. Bakit ba kailangan ako magpailalim sa aking pastor, sa aking mentor, sa aking elder? But you know what? Back in the New Testament Bible, mataas po ang regard po nila sa kanilang mga mentor. Okay? Pero sinimulan po ng Panginoong Hesus yan, ang pag-mentor sa kanyang 12 disciples. Yun nga lang, merong naging Judas. Pero alam ko, dito po sa COG Subic, walang Judas. Kaya sabi mo sa iyong katabi, hindi ako Judas. Ako ay bunga ng aking mentor at hindi ko ipagkakanulo ang aking mentor, ang aking pastor. Alright? Now, alam nyo, meron mga ibang Kristiyano, really have this feeling na parang wala silang tiwala sa mga pastor. Wala silang tiwala sa mga leaders. Okay? Pero alam po niyo sa katotohanan lamang, hindi madali ang maging pastor. Alam niyo ba 'yon? Sino makapagsasabi na madali ang magpastor? Sinong gusto magpastor? Itaas ang kamay. Palagay niyo ba madaling magpastor? Akala kasi ng ibang mga nasa loob ng simbahan ay si pastor. Si pastor ang ganda ng buhay. Sumisweldo na wala siyang ginagawa. Yun ang akala nila. Kung alam niyo lamang ang hirap ng isang pastor, ang sakripisyo ng isang pastor ay ibang klase. Kaya yung pong pagkupunyagi ng inyong pastor, huwag niyong sasayangin. Mahalin niyo lalo ang inyong pastor. Alam niyo, meron nagsabi nga kung gusto mong mapasaya ang tao, huwag kang maging leader. Kasi nga, hindi maging leader Are you with me? Okay? So kung ayaw mo maging leader, magtinda ka na lang ng kamote. Sabi ng mga Amerikano, if you want to make people happy, don't be a leader, sell ice cream instead. Now, leading is a way to put yourself in the firing line. Kapag ikaw ay nasa limelight, pag ikaw ay leader, pag ikaw ay mentor, pastor, or elder ng church, ikaw ay nagiging subject ng mga taong gusto kang barilin ng harapan, saksakin ng patalikod. But we thank God because the pastors, the elders, the workers of God are being protected. Kaya nga sabi sa Bible, do not touch my anointed one. Are you with me? Now, dito po sa context na ito, Hebrews says to do something different with leaders. Dito po sa Hebreo, sinasabi sa atin na dapat meron tayong gawin para sa mga mentors, leaders, workers, or basically sa pastor. Okay? Now, on an ongoing basis, kailangan lagi natin silang maalala. Unang-una, whom should we remember? Sino bang dapat nating alalahanin?
o maalala, lalong-lalo na sa ating mga panalangin. In particular, those who spoke to us the Word of God. Sino ba ang nangangaral dito every Sunday? Di ba ang inyong pastor? Although mayroong ibang mga pastor, pero meron tayong senior pastor. Okay? Ang senior pastor po ng simbahang ito ay walang iba kundi si Pastor Rexon Tuceno. Nakaagapay po niya ang kanyang mahal na asawa na si Pastora Jackie Tuceno. Amen po ba? Sila po ang inyong mentor dito sa simbahang ito. Alam po ninyo, ang aking pong unang naging mentor, of course, mentoring begins at home. Do you believe that? Ang unang naging mentor ko, yung tatay ko at nanay ko eh. Although yung tatay ko hindi naging mentor, hindi siya naging mabuting mentor sa buhay ko. Muntik na akong maging katulad ng tatay ko. Mahal na mahal ko po ang tatay ko kahit hindi siya naging mabuting mentor kasi naging babaero, alakero, lahat na yata ng ero nasa tatay ko noon. Pero praise God, bago ako maging ero na katulad ng tatay ko, natagpuan ako ng Diyos. Nadampot niya ako mula sa kadiliman at dinala niya ako sa liwanag. Amen? Pero alam po ninyo, isa pa sa mga yung talagang unang nag-mentor din sa akin ay ang aking nanay. Ang aking nanay po ay no read, no write. But she is a very good mentor. Mahusay po na mentor yung nanay ko. Pag gusto niyang makita ang aking buhay na dapat diretso, lagi niya akong pinapangaralan. Kapag ako'y lumiliko, lagi pong may dalang pamalo at tinahabol ako para ako ay ituwid. My mom never spared a rod on me. Ang tatay ko, hindi ako pinapalo pero ginugulpi ako. Was that a good mentor? No. But I believe my mom was and still is a good mentor. Ang nanay ko po ay demented na po yung nanay ko. There are times na hindi niya ako maalala. Okay? But in the spiritual realm, my mentor was my foster mom. Ang unang naging spiritual mentor ko po, yung aking foster mother na Amerikana na ang pangalan niya ay si Sharon Pate. Basically, ako po na pinalaki ng Amerikano. Okay, tapos, yung aking late pastor and kuya, si Pastor Romy Edkilang, and also yung aking naging senior pastor na si Pastor Pochi Miranda. But anyways, ito pong aking mga naging mentor, teacher, tagapayo, ay hindi po mga perpekto o ganap. Ako po ay hindi perpekto. Ang inyong pastor ay hindi perpekto. Pero ang perpekto sa aming buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Are you with me, church? So, I want to ask you to do this right now. Who first spoke God's word to you? Sino ang unang naghayag ng salita ng Diyos sa buhay mo? Naalala mo ba? Kaya alalahanin mo sila. Kung ang pumapasok sa kaisipan mo, at alam mo ang unang naghayag ng salita ng Diyos sa buhay mo, ang iyong senior pastor, always pray for them and remember them consistently sa inyong panalangin. Alright? Pero hindi lamang yon. Hebrews continues, ang sabi doon, consider the outcome of their lives. Ibilang natin, ano ba ang naging resulta ng kanilang buhay bilang pastor at bilang mananampalataya ni Jesus? Kaninong character, kanino bang katangian ng kanyang buhay ang nakikita? Alam niyo po, nakita ko si Jesus sa buhay ng inyong pastor. Although ang unang mababantad po natin ay yung larawang physical ni Pastor Rexon. But behind that image is none other than our Lord Jesus Christ. Now, Jesus gives us a very important principle in Matthew chapter 12, verse 33. Let me read it to you. Either make the tree good and its fruit good, or else make the tree bad and its fruit bad. For a tree is known by its fruit. Now,
Ang ating Panginoong Hesus dito ay hindi nagbibigay ng horticultural, did I say it right? Horticultural advice. Ito'y nagre-relate po sa sining ng pagtatanim o yung pag-cultivate po ng lupa. Okay? Ito po may kinalaman sa pagsasaka. Pero alam po ninyo, ito pong talatang nabasa ko po, Jesus was actually talking about the leaders, the pastors, the mentors, or the elders of the church. Sad to say, there are some leaders that produces bad fruit. Meron mga leader na ang bunga nila hindi maganda. Okay, to say it in a simple word is bulok. Siyempre pag bulok walang kwenta, di ba? Sino sa inyong kumain dito ng gustong kumain ng bunga ng mangga na bulok? Kakainin mo ba 'yon? Meron ba bang silbi ang bagay na nabubulok? Of course, hindi ito hindi ito kapaki-pakinabang. Okay? Pero meron mga pastor who started out well, nakakalungkot na wala sila sa track. Okay? But listen to me. Meron mga pastor na nagsimula ng malakas at natapos silang malakas. Amen. Kaya saludo po ako sa ating national overseer, yung ating late national overseer na si Pastor Anthony Velasco. He was a good friend. He was really a true friend. Totoong tao, yung kanyang character, makita mo ang ating Panginoong Hesus. Okay, now, yung mga good leaders like Pastor Rexon. Now, hindi ko po binobola ang inyong pastor, okay? Alam nyo, ang pambobola ay kasinungalingan. Kaya huwag ka nang bobola ng iyong kapwa. Sabi mo, ang ganda mo, pero ang totoo, ang nasa kaisipan mo, ang pangit. That's a big lie. Okay? Remember, liars will go where? Liars will go to hell. Okay? Now, what I'm saying, listen to me. Nakapag-produce po ng magandang bunga ang inyong mentor. Alam niyo kung sino yung magandang bungang yon? Ituro mo yung katabi mo. Alam mo, ikaw yon. Ikaw ang magandang bunga ng pangunguna, pag-mentor ng ating pastor. Amen po ba? Alright, now, sinabi rin ng Book of Hebrews, consider the outcome of their way of life. Kaya tingnan din natin, ano ba ang takbo ng buhay ni Pastor Rexon? Walang masama na tingnan natin na ito ba ay equal ba ito sa pamumuhay ni Kristo, sa pamumuhay niya? Hello? Nagkakaintindihan po ba tayo? Alam nyo, medyo binago ko po yung takbo ng aking pangangaral ngayon. May konting pagtuturo. And this is the subject, that was assigned to me. And I believe ito po ay napapanahon upang ang bawat isa ay maunawaan natin ang kahalagahan ng inyong mentor, ng inyong pastor, ng inyong leader ng simbahang ito. Alright? So, now, Hebrews tell us to consider these people. Isipin po natin yung mga itinuro niya sa inyo mula sa salita ng Panginoon. At tignan po natin ang kanyang buhay na naging pagpapala sa iyo, naging pagpapala sa simbahan. Amen? Ako po, personally, si Pastor Rexon ay naging pagpapala sa buhay ko po. At siya po, again, I give all the glory to God. The glory belongs to God. Pinagmamalaki ko po ang inyong pastor. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Anak ko po yan eh. Anak ko yan. Kaya pinagmamalaki ko. At habang buhay ko po na nadadalhin sa aking puso ang magandang ehemplo na pinakita at ipinakikita at ipinamumuhay ng inyong pastor. At hindi lamang yon. Tignan po natin ang katapatan at pananampalataya ng inyong pastor. Alam po ninyo, it takes faith to build this building, church building.
Grabe ang pananampalataya ng inyong pastor. At grabe din ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay at ang kanyang katapatan sa ating Panginoon. Alam po ninyo, iniikot ko po ang aking mga mata. Sabi ko, Panginoon, I'll be honest with you, I don't think I'll be able to do this. Pero grabe ang pananampalataya ng inyong pastor. I mean, yung pong perang kailangan dito ay hindi basta-basta. Milyong piso po ang kailangan dito. But you know what? God is so faithful in providing your needs because your pastor is full of faith. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. And again, I give all the glory to God. And I'm always bragging this, okay? Lagi ko po sinasabi, binibigay ko ang kalawalhatian sa Diyos. Phenomenal po ang growth ng inyong simbahan. Because God sent a phenomenal leader, mentor, teacher of this church. Amen? Kaya saludo po. Asan ba yung senior pastor nyo? Pastor Rexon, nasaan ka? Asan? Nagtatago. Saludo ako sa inyong pastor. Gayahin ninyo ang pastor nyo. Naalala nyo ba ang sinabi ni Pablo sa kanyang mentee na si Timothy? O yung mga kapatiran na meron siyang sinulat sa mga epistle ni Paul. Sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Gayahin ninyo ako. Hindi si Pablo kundi gayahin nyo yung si Kristo na nasa akin. So gayahin nyo ang inyong pastor, yung Kristo na nasa buhay ng inyong pastor, and you will see the great and mighty things the Lord that will do in your life. Now, we get to the real point. The writer of the Hebrews wants us to go further than just remembering and considering. Kaya nga, sinasabi rin ng salita ng Panginoon, gayahin po natin ang pananampalataya ng inyong pastor. Anyway, your pastor is the ruler of this church. Your mentor is a ruler. Remember those who rule over you, sabi ng salita ng Panginoon. Now, notice that God's design was that there would be men who would lead or rule in the church. Nung ako po'y nag-aaral sa Bible College, by the way, I graduated sa aking high school nung 1981-82. So right after I graduated from high school, I went straight to Bible College. Okay? At isa po sa mga naging professor ko po noon ay si Reverend June Perez. Naging kapangalan ko siya. Ang pangalan niya ay Reverend Felipe Perez Jr. So ang tawag sa kanya ay Pastor June din. Pero siya po ay nasa Panginoon na. Dati niyang pinagpapastoran ng isa sa mga pinakamalaking simbahan sa Quezon City. But anyway, bilang siya na aking guro at tagapayo, marami siyang ginagawa na ginagaya ko. Maging yung kanyang pag-preach, ginagaya ko. Well, there's nothing wrong with that. Kung mapapansin nyo, yung mga pastor ni Brother Eddie Villanueva, pansinin nyo kung paano mag-preach yung mga pastor niya. Ipikit mo lamang yung mga mata, parang si Pastor o Brother Eddie Villanueva. Pati yung pikit na mata, taas ng kamay, parang si Brother Eddie Villanueva. Yung aking asawa po, yung aking misis, dati pong JIL yan, kaya alam niya yun eh. Nakatingin ako kay Pastor Francis, sabi niya, oo nga. Okay, ginagaya nila ang kanilang pastor. But anyways, listen to me. Ginawa ko rin po yun. Nagkaroon ako ng copycat crisis. Pero at the end of the day, sabi ng Panginoon, eto ka June. Hindi ka si Pastor June Perez, ikaw ay si June Guevara. Okay? So, ulitin ko po, lahat tayo, meron tayong mga ginagaya eh. The other day, I was watching a video clip. Yung mga maliliit na mga bata, kung ano ang ginagawa ng kanilang nanay o tatay ay ginagawa nila. Pagsasalta, pati nga yung paglakad eh. Ewan ko kung sino sa inyo nakapanood nung video clip na yon. Merong isang batang maliit
na sinusundan niya yung kanyang lolo. Yung kanyang lolo, ganito maglakad yun. Pati yung baby, ganun na rin maglakad, ginagaya niya. Okay? I don't know if some of you is trying to be like Pastor Rexon, kung paano siya mag-preach, kung paano siya maglakad. But again, you know, I don't blame you for that because he is your pastor. Okay? Pero ang gayahin po ninyo ay yung kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Okay? So, we have to imitate those who taught us the Word and who stayed faithful to the end. Kaya let us follow the example of that pastor that have faithfully served or serving God. Now, maral iniisip mo, Pastor, masyado naman yatang naitataas ang aming pastor. Actually, hindi naman si Pastor Rexon talaga ang bayani dito eh. You know who's the real hero? It's none other than our Lord Jesus Christ. Kaya pinasok po yung Hebrews 13:8. Dito po nakasento to. Ang sabi doon, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen? Now, listen to me. Leaders would come and go. Yung ating national overseer, grabe ang kanyang nagawa. Parang wala nang katapusan. When I saw him doing the work of God, as if he will live forever. Pero alam po ninyo, pag panahon na talaga ng Diyos na kukunin ang isang manggagawa ng Panginoon, there's nothing that man can do about it. Mawala man yung pastor, pero si Kristo ay naroon pa rin. Siya pa rin ang tapat na hahawak, kikilos, magpapala at maglalago ng kanyang simbahan. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan nga po, kung titignan po ninyo ang verse 8, sabi mo, Pastor, I don't think verse 8 has nothing to do with verse 7. But listen to me. But verse 8 has everything to do with verse 7. So what made, ito yung sasabi ko po sa inyo, what made my foster mother and the others, in my life so impactful? Isang salita lamang po ang sabihin ko sa inyo. Isang pangalan lamang. Si Jesus. Amen? Ang Panginoong Jesus lamang po. Now, we're told to imitate their faith, and their faith was in Jesus. So the people who live in the most impactful lives are those who know and love Jesus, who know and love the one who left heaven, lived a righteous life, died in our place, rose again, and now reigns at God's right hand. That is why the Apostle Paul tells us, look unto Jesus, the author and the finisher of your faith and my faith. Okay? Now, here's the great thing. One day, the leaders who taught us the word won't be there. But Jesus will always be there, unchanging through the years. His help, grace, and power are permanently at His people's disposal. Jesus never needs to be replaced, and nothing can be added to His perfect work. Amen? Now remember, consider and imitate those who taught the Word of God, and He will use your life just as He used theirs. Now, pipilitin ko pong tapusin ang aking pangangaral sa gabing ito. Pero nais ko pong magbigay ng emphasis. Alright? Obey your leader. Obey your pastor. Obey your mentor. And submit to them. Okay? Pwede mo bang itaas ang kamay ng mga tatay at nanay dito? Lahat ng mga tatay at nanay. Parang kukunti lang yata mga tatay at nanay. Ayan. Okay. Yung po mga tatay at nanay, sigurado meron kayong mga anak. Tama po ba? Okay? Di ba pag meron tayong mga anak, tinuturuan natin silang maging masunurin sa atin? Tama po ba? Okay? Listen to me. Ganon din ang pinararating sa atin ng Panginoon. We must obey our pastor, our mentor, and submit to them. Hebrews 17:17 tells us, obey your leaders and submit to them.
Hindi ko sinabi yun. Sinabi ng Bible, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Now, you know, tonight I'm not aiming at commenting on the discussion. Actually, alam po niyo, it is more instructive on the interplay between a mentee, kayo po yung mga mentee, and the mentor. Your pastor is the mentor, okay? Now listen to me. Hebrews 13:17 has implication for both the mentors, pastors, and for the mentees. So finally, I thought I would put some of these things down to consider. Unang-una, let me say from the beginning, I believe Jesus is the head of the church. Si Jesus ang ulo ng simbahang ito. Okay? So the mentors are not the head of the church. Jesus is the chief shepherd mentioned in 1 Peter chapter 5, verse 4. However, we do see in scriptures that the mentors, elders, pastors have been given the duty to lead the church. Okay? So the first implication is that mentors are to keep watch over the people's souls. Kaya ang inyong pastor, Sunday after Sunday, he makes it a point that the Word of God is being preached upang ang inyong mga kaluluwa ay hindi mapahamak. Now listen to me. Napakahalaga po that every time your pastor preaches the Word, makinig po tayo, mag-take note po tayo, take it seriously. Sapagkat po ang inyong pastor, nagpupuyat yan sa pag-aaral, sa panalangin at paghahanda para meron pong may pakain sa inyo at upang tumibay ang inyong pananampalataya at mahubog ang inyong buhay ayon sa wangis ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Now, like I told you, the implication is that mentors are to keep watch over the people's soul or his members or congregation's soul. Ayaw po ng Panginoon ang sino man sa atin ay mapahamak. Kaya nag-assign po siya ng under-shepherd. And that is your pastor. Okay? Now, kami po mga pastor, kaming mga mentors, meron po kaming pananagutan. Malaki po ang pananagutan po namin. Hebrews 13:17 instructs the pastors, elders, mentors clearly that we will give account for the oversight. The word oversight means mistakes. Kapag kami ay nagtuturo at wala sa Biblia at ito'y tinanggap nyo at nagkamali, malaki po ang pananagutan namin sa Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga na kami mga pastor ay talagang nakapako sa salita ng Panginoon at yun lamang ang tanging pinapangaral po namin. Okay? Alam po ninyo, sabi doon sa James chapter 3 verse 1, at sinasabi po sa mga mentors, elders, pastors, my brothers, not many of you should become teachers, knowing that we shall receive the greater judgment. So in other words, kaming mga pastor, ang unang mahatulan kung marami sa inyo ang napahamak at hindi namin naibigay ang tamang katuruan. Amen po ba? Now, being an elder, pastor, mentor is not just some job we take and do. It is leading the church. And this must not be taken lightly. Seryoso po ako sa ginagawa ko bilang pastor. I take it seriously. Hindi po ako yung klase na, hindi ko po itinataas ang aking sarili, ang itinataas ko po ang Panginoon. Nakikita po ng aking asawa, ng aking mga anak, maging yung congregation po sa Amerika. Nakita po nila na ako ay hindi nakaupo lamang sa isang tabi at nagpapasarap. Kung ano po ang pinagagawa sa akin ng Panginoon, ginagawa ko po. Lalong-lalo na sa pagtuturo, ako po'y talagang nagbibigay ng panahon. Nag-aaral po talaga ako, nananalangin. Alam po ninyo, bago po ako
Although nag-aral po ako the whole week, bago po ako mangaral ng linggo ng umaga, madaling araw po ng linggo, alas 4 pa lamang ng umaga, minsan alas 5, gising na po ako, muli ko pong binabasa, pinapag-aralan, pinapanalangin yung aking ituturo. And I know that your pastor is doing the same thing. We take it seriously. Okay? Hindi lamang po we take it seriously ang pag-aaral ng salita ng Panginoon para maituro sa inyo. We also take it seriously upang kayo ay aming mahalin, tanggapin, at kayo ay igabayan sa paraan ng ating Diyos. Amen po ba? Mahal na mahal kayo ng inyong pastor at dapat lamang ay mahalin ninyo ang inyong pastor at huwag nyo silang pababayaan, huwag nyo iba-backbite. Alam nyo, sa katotohanan na lamang, magiging diretso na rin po ako. Maraming mga tao sa loob ng simbahan na inaalmusal yung kanilang pastor. Pinag-uusapan, sinisiraan, kinikriticize. Huwag po natin gagawin yon. The servant of God is the anointed one of God. Pag kinalaban mo ang pastor, ang iyong mentor, kinakalaban mo ang Panginoon. Pag minahal mo ang pastor, inalagaan mo ang iyong pastor, kung ano man ang ginawa mo sa iyong pastor, ibabalik sa iyo ng Panginoon na masigit pa sa pagmamahal na binigay mo sa iyong pastor. Amen po ba? Sino po rito makapagsasabi at itataas ng mataas ang kanilang kamay na mahal nyo ang inyong pastor? Sino ang mahal na mahal ang kanilang pastor? Itaas ang kamay. Amen. Mahalin po ninyo ang inyong pastor. Amen po ba? At huwag nyo po siyang sisiraan. Huwag kayong gagawa ng anumang kwento na ikasisira ng inyong pastor. Alam po ninyo, yung aking mga anak ay somehow sila ay na-traumatized, lalong-lalo na yung aking pangalawa na si Chris May. Umiiyak yan. Minsan nagtanong, lumapit sa akin, Daddy, ba't ganun sila? Sabi ko, anak, it's okay. It's okay. Let's continue to love on them. Marami na po akong naranasan. Alam po ninyo, I started ministering noong pong 1986. Second year college pa lang po ako noon, naging pastor na ako noon. At sa pagkapastor ko po, halos mag-4 na dekada na po akong nagpapastor. Marami na akong naranasan. Marami na po. At hindi po basta-basta yung mga naranasan ko. Yung mga naranasan po namin mag-asawa ay sapat na upang kami ay tumalikod at hindi na magpastor. Pero sabi ng Panginoon, just stay put. Nasa tabi mo ko, pag ako'y kasama mo, walang no one will be able to touch you. And if God is with us, who can be against us? No weapon formed against me as a pastor and your pastor, no weapon formed against us shall prosper. Sapagkat ipagtatanggol po kami ng Panginoon. Amen po ba? At kung mamahalin po ninyo ang inyong pastor at patuloy ninyong mamahalin ang inyong pastor, ipagtatanggol kayo ng Panginoon at lalo kayong pagpapalain ng Diyos. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Nais ko mong tawagin ang inyong pastor, Pastor Rex, at saka si Pastor Jackie. Pwede bang pumunta kayo dito sa harapan? Pwede ba tawagin yung mga musicians po natin? Pwede bang lahat po tayo ay tumayo? Pwede bang itaas nyo rin po ang inyong mga kamay towards your pastors? Manalangin po kayo ng pagkapala para sa inyong pastor. Everyone, please. Declare a prayer of blessings, protection over your
mentor, your senior pastor. Yes, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. Lord, as I anoint oil over your servant, oh, dear Jesus, God, let your anointing, let your protection, Lord God, be upon them, Lord God. And I pray, Father, that in the name of Jesus, that you keep them away from any harm. Keep them away from any sickness and disease. And I pray, Father God, for a greater portion of your anointing upon them, Father God, even right now in the name of Jesus. And Lord God, as Pastor Rexon, Lord God, would preach your word, I pray for greater power and anointing, Lord God. And every time that he would minister forth your word, people's lives, Father God, will be transformed. Lord, every time that he will preach your word, your gospel, Lord God, oh Jesus, people that are unsaved, Lord God, will be saved in the name of Jesus. And Lord God, even as they minister forth your word, Lord, your people's lives, Lord God, will be transformed from glory to glory in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, church. Speak blessings. Speak more of God's anointing over your mentor, over your pastors, even right now in the name of Jesus. Hallelujah. 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 You know what? God will never grow tired of doing miraculous work over and over again. If God did it before, He will do it again. Because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And Lord God, I thank you, Father God, that it is you, Lord God, who brought this precious couple in my life. Thank you, Father God, for making them part of my life. Lord, I will treasure them, for Father God, forever in my heart, Father. And I believe, Father God, and I'm confident that you who began a good work upon your servants, Pastor Rex and Pastora Jackie, Lord God, that you who began a good work upon them, Lord, you will bring it into fulfillment. You will bring it into fulfillment. You who is faithful until the day our Lord Jesus Christ comes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Pastor. Sige po, can we stay, tayo po'y nataling nakatayo, amen? Alam niyo po, habang doon, tatago po ako kanina kasi medyo nahiya po ako kasi syempre alam ko kung sino po yung mga nagpapagod, nagpapagal sa simbahan na talaga pong masisipag dito, amen? Kaya all the glory and honor belongs to the Lord. Salamat po, ano po, no? Ako po ay lingkod lamang ng Lord na kinasangkapan. At alam niyo po, marami pong mga mentors dito. Maraming mga mentors dito who are doing even more what I'm doing. Amen? Kaya ngayon pong gabing ito, sabi ko kanina, hindi ko po alam na this is the way that the flow, but I believe that the Lord
allows to hear that word here, syempre hindi kayang sabihin ng pastor yun. Amen? Kundi kapwa pastor din ng tatay na pastor ang kayang makakapagsabi. But today, I'd like also to honor, amen, those mentors, C2S mentors. Amen? Kaya po ngayong gabing ito, bago po tayo matapos ang gawain na ito, can you go to your mentors, C2S mentors, C2S leader right now, and can you pray also for them right now? Amen? If you have your C2S leaders, pwede ba tayo pupunta sa kanila? Amen? Just go around, find your C2S mentor, amen, and pray for them. Pray for them. This is also, amen, ito po mga taong ito ay mga ginamit din ng Panginoon, ginagamit ng Panginoon. Amen. Thank them, amen, and pray for them as we sing this song. Alam po, yes, God. Oh, pray. Yes, God. Yes, God. Not for a minute was I forsaken. Come on. Just pray for our mentors. They are blessing from the Lord. Amen. They are blessing from the Lord. They are there to watch over us. Oh, the Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Yes. Drive us away. Ito, pwede bang lapitan natin sila, yung mga leader natin. Just pray for them. The Lord is in this place. Was I forsaken? The Lord is in this place. The Lord is in this place. Oh, come, Holy Spirit, drive us away again. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Yes, yes, Lord. Hallelujah. Sige po, kung yung tatay mo or nanay mo yung mentor sa tahanan ninyo, amen, just go to them, amen, and pray for them. Yes, God. Was forsaken. The Lord is in this place. Yes, God. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us away again. The Lord is in this place. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Was I forsaken? The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, drive us away again. The Lord is in this place. Yes, The God. Lord is in this place. Come on, take that moment right now. Amen. Take that moment right now to thank these people who mentored us, who guide us, who lead us. Amen. Spiritually. Amen. Hallelujah. Oh, Rabasikia, la, 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 la. Oh.
Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Hallelujah. Praise the Lord. Can we lift up our hands to the Lord? And before I pray for you, first, I'd like to thank my dad, my mom, spiritually. Maraming salamat po. Wala pong Pastor Rex kung wala po itong mga taong to na nagmahal, nagturo, nagmentor, umunawa. Amen. Kumukup sa amin para po kami ay matulungan po sa aming spiritual na buhay. Salamat po ng marami. Thank you so much. Salamat po. Can we pray right now? Can we lift up our hands to the Lord? Lord, thank you for bringing us mentors in this church. Truly, they are blessing in our life, O Lord God. Panginoon, we treasure them, we value them. And Lord, we will obey them, Panginoon. Dahil Ikaw ang naglagay sa kanila, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya Lord, kung wala pa kaming mentor, wala pang nag-aalaga sa amin, wala pang tumututok sa amin, wala pa kaming leader, Lord, malaki ang nawawala sa amin kapag wala kami nito, Panginoong Diyos. Kaya Lord, as you preach, as your word as are being preached about mentors, O Lord God, we will find one, O Lord God, so that we will have a guide in our life, Panginoon. Kaya Lord, ako po ay pinagpala dahil meron po akong tatay, meron akong mentor na naggabay sa akin. And I believe po, Lord God, those who will have mentors in their lives, they will also reach greater things for the Lord. Kaya maraming salamat po for your presence in our midst. Panginoon, bless your people, bless your church, God. We honor you and we glorify your name. In Jesus' mighty name, we pray. Amen and amen. God bless you po. All the glory and honor to God. He is truly an omnipresent, omnipotent, and omniscient God. Don't forget to share your takeaways down below with your C2S family as well. Let's continue to encourage with the revelation of God given us today. For our tithes and offering, you may send them through GCash or bank transfer using the details currently displayed on your screen. Let's continue to honor God with our giving.
Heavenly Father, Lord God Jesus, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa privilege, Panginoon, na inyo po, Panginoon, pinagkaloob sa amin, Panginoon. We're truly blessed, Panginoon, because you choose us by our name, Lord God, and you see our hearts and did not see our mistakes, Lord God. Na, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa powerful word na, Panginoon, iyong pinagkaloob sa aming lahat. We're praying, Panginoon, for the protection, for the wisdom, Panginoon, as we start the new week with you, Lord Jesus. Panginoon, give us the strength, give us, Panginoon, the Holy Spirit anointing. And Panginoon, we're praying, Panginoon, na marami, Panginoon, ang nakaramdam ng breakthrough, Panginoon, sa kanilang buhay. Panginoon, we love you and we encourage, Panginoon, na next week, Panginoon, as we dive into your name, Panginoon, marami pa, Panginoon, privilege, Panginoon, ang igagawad mo sa amin lahat, Panginoon. We love you and we honor you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you for joining us today. Once again, I'm Anna. We'd love to see you next Sunday, whether online or in person. Be blessed, COG family!